Magandang gabi mga kapamilya, narito na po tayo sa episode 279 na FPG's Batang Quiapo. Nagkita sina Anika, PB at si Santino at nagbatian sila sa bawat isa. At tinawag ni Anika si Santino dahil meron siyang regalo para dito. Pagkain, pinagluto niya ito para ito'y mabusog dahil lagi siyang suportado sa pagbaboxing nito. Kaya magpapakabusog daw siya at gagalingan niya sa pagbaboxing. Sabi naman ni Santino, babawi daw siya balang araw. Sabi naman ni Anika, sapat na sa akin yung pag-usayin mo ang pagbaboxing. Ngunit naantala ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isang sa mga kasamahan ni Santino at pinapatawag si Santino sa itaas ni Coach Gary. Ngunit kinumpronta siya ni Coach Gary sa opisina. Ang sabi sa akin ng mga coach mo ay nagpunta raw dito ang nanay mo noong isang araw para ipaalam kung totoo nga ba talaga na janitor ang trabaho mo dito. Kung ganon, hindi pala ito alam ng mga magulang mo. Alam mo Santino, nandito na tayo eh. Pero papipiliin kita. Gusto mo ba'y pagpatuloy ang pag-janitor ngunit hindi ka na magbaboxing? O ipagpapatuloy mo ang pagbaboxing ngunit ipapaalam mo ito sa mga magulang mo? Pag-isipan mo yan. Nag-uusap ngayon sila Santino sa si Anika. Sabi niya, mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Ayoko kasing malaman to ng mga magulang ko dahil ayoko makadagdag sa iniisip nilang problema. At alam ko na hindi rin nila ako papayagan. Sabi naman ni Anika, kahit anong mangyari Santino, lagi mong isipin na nandito lang ako sa tabi mo. Nakasuporta sa mga desisyon mo. At nakapag-desisyon na nga si Santino na ihinto niya muna ang pagbaboxing. Ngunit nasa puso't isipan niya ang pagpapatuloy dito balang araw. Samantala, ito namang kaibigan ni Marcelo ay tinanong siya, ba't nga naman siya kilala ni Mayor Celso at lagi siya pinag-iinitan nito. Sabi naman ni Marcelo, hindi daw niya alam kung bakit siya kilala nito at lagi siya pinag-iinitan nito. Sabi niya, gusto mo palitan ko na yung matandang yan sa kanyang trono. Samantala, sabi naman ni Makasantos, paano ba yan? Aalis na dito si Bubbles. Makasantos, alam naman natin na sobrang importante sa akin si Bubbles. Pero wala akong magagawa kung lalabas na siya dito. Pero hanggang ngayon iniisip ko pa rin sino kaya ang lumakad ng mga kaso niya at kasama siya sa parol. Pero mabuti na rin yun at nakalabas siya para hindi na rin siya masilip pa ng dimagibang yun. Nandiyan naman si Tanggol at alam kong maaasahan pa rin siya. Samantala itong si Mayor, iniisip niya ang kalagayan ni Bubbles dahil nandito na ang kanyang ama na si Marcelo Makaraig. Lumiliit na talaga ang kanilang mundo. Pinapasalamat na rin niya sa Diyos na kasama si Bubbles sa paglaya para hindi na sila magkita pa. Baka inadya talaga ito ni Ma'am Olga niya na palayain na nga talaga si Bubbles. Samantala pinunta ni Santino si Coach Gary upang ipaalam na nakapagdesisyon na siya agad na hindi niya muna ipagpapatuloy ang pagbaboxing ngunit darating ang araw na kung maaari bumalik siya rito at tanggapin siya ni Coach Gary. Sabi ni Coach, meron pang panahon para magbago ang lahat dahil meron pa naman panahon bago dumating ang tournament dahil nasa alab mo ng iyong puso ang pagiging boksingero mo at nasa isipan mo naman ang determinasyon. Kaya naniniwala ako Santino na baka makabalik ka pa rin sa ring. Lagi nandirito ang ring para sa'yo. Samantala, tinanong na nga ni Supremo kung nasa saan si Tanggol at umalis na nga itong si Berting kasama si Ben para hanapin nga ito. Samantala, nagpaalam na nga itong si Don Facundo at si Pablo sa pamilya Montenegro dahil meron pa raw silang pupunta na firing squad upang magsanay. Sabi naman ni Ramon ay dito na lamang daw sila magsanay. Total meron naman nakahandang firing squad na pinagsasanayan nila. At umagri naman dito si David aka Tanggol at pumayag na rin nga itong si Pablo dahil ito ang kagustuhan ng kanyang lolo. Samantala, tinawag sila ng mga tauhan sa lugar ni Mokang dahil nga nagtanong natin si Berting kung saan ang kinaroroonan ng bahay ni Mokang. Sabi ng isang lalaki doon, baka tauhan kayo ni Ramon yung asawa ni Mokang kasi no isang gabi may pumunta dito lalaki. Pinuntahan yung bahay ni Mokang, pinupog yung magulang niya. Pero di rin naglaon, napatay din agad. Ano ang pangalan? Severino. Ganun ba? Ano naman dahilan? Di namin alam eh. Basta, kung ako sa inyo, umalis na kayo para di kayo madamay. Samantala, nagsisimula na nga ang firing squad na kung saan ang mga mahuhusay
na pamilya ni Facundo at nito ni Ramon ay talagang hawak-hawak nila ang mga dekalibreng baril. Ngunit sabi naman ni Don Facundo, ikaw ba Tanggol ay marunong kang humawak ng baril? Alam naman natin dito na ang baril ay parte na ng ating buhay. Nagpakitang gilas ang mayabang na David at sabi niya, marunong akong humawak ng baril, magaling ako. At syempre, nakita ito ni Pablo. Niyabangan niya ito. Dahil hanggang ngayon, nagkakainitan talaga silang dalawa. Ngunit nagustuhan ni Don Facundo ang pakitang gilas ni David aka Tanggol at sabi niya, magpustahan tayo sa pagkakataong ito. Kung sino man ang makaubos ng 4 na yan, ang siyang mananalo. Itataya ko yung 4 namin sasakyan. Pati rin sila Bullet, pati yung kanang kamay ni Don Facundo ay nagpusta rin ng tig 10,000. At heto na nga, pag-uumpisa na ang tagisan ng galing sa pagbabaril ni Pablo at ni David aka Tanggol. Samantala si Tanggol ay kumpiyansa at talagang napakayabang. At eto na, nagsimula na sila. Talagang sobrang liksi ni David sa paghahawak ng baril, talagang humusay na siya, diba? Na talagang sapulin ang target. At si Pablo naman, mukhang nahihirapan at hindi pa talaga masyadong sanay na humawak ng baril. Nautakan ni David yung huling babasagin at nabasag niya ito. Sabi niya, panalo ako. Nagpalakpakan sila. Samantala, wala rin nagawa ang tauhan nito ni Don Facundo kundi ibigay yung 10,000 na pag-usapan nila ni Bullet. At sabi naman ni Bullet, paano ba yan? Magsisiksikan kayo sa sasakyan ninyo pa uwi. Sabi naman ni Don Facundo, paano yan? Maglalakad ka pa uwi, sabi niya sa kanyang apo. At tawan-tawa si Don Julio dahil nga sa nangyari. At kinongratulate niya ang kanyang apo sa pagkapanalo nito. Samantala, ito namang si Marcelo ay lumabas siya ng bilangguan. Sabi niya, okay naman pala yung kusina nyo rito. Okay naman pala yung pamamalakad ninyo, maganda. Ngunit yung unang araw ng pagpunta namin dito, meron nagkaguluhan. Sabi naman ni Enteng, yung grupo kasi ni Nabong, yung nakaaway namin, yung napatay namin, mainit kasi talaga yung dugo nun sa amin. Ganun ba? Sobra pala talagang galit sa inyo nun. Sino nga po ulit namamahala dito? Sabi naman ni Dolfo, si Chief Espinas po. Sabi naman ni Oweng, babae po yun. Sabi naman ni Thanos, nako, matapang po yun. Pero mabait naman. Huwag mo lang talaga siyang gagalitin. Nasabi na nila yung pagkakakilanlan ni Chief Espinas. Sabi naman ni Marcelo, kailangan pala maging kaibigan ko siya. Ngayon, bumalik si na Ben saka si Berting na bigo. Sabi nila, hindi namin nahanap. Wala kaming nahanap kung saan nakatira si Mukang. Pero meron akong kilalang pulis. Retired na siya. Makakatulong siya para sa atin. Sabi naman ni Supremo, mapagkakatiwalaan ba yan? Sabi naman ni Amanda, alam mo naman sa ngayon Berting, sobrang init natin sa mga pulis. Kaya kailangan wag tayo magtitiwala agad. Sabi naman ni Berting, mapagkakatiwalaan yun. Kapag meron akong hinahanap na tao, yun ang tumutulong sa akin. Ngunit sabi nga ni Ben, meron nga doon tao na pumunta sa bahay ni Mukang. Tauhan daw nung asawa ni Mukang. Ngunit napatay din agad, sabi ni Supremo. Anong pangalan? Severino. Kailangan natin makuha ang impormasyon niya, sabi. Ngayon, eto na. Talagang nagpaalam na nga sila. At sabi nga ni Don Facundo sa kanyang kanang kamay, iatid na ba rito yung sasakyan natin? Sabi naman ni Ramon, ay wag na. Iatid na lamang namin kayo. Nakahanda na ang sasakyan. Siyempre nagkamayan sila at na-enjoy naman ni Don Facundo ang kanilang banding sa firing squad kahit natalo sila. At nung pag-alis nila, binubulungan niya ang kanyang apo. Sabi, sa bahay, magsanay ka para lalo kang gumaling sa paghawak ng baril. Bilang sumingit si David, sabi niya, tama yan. Magsanay ka, makinig ka sa lolo mo. Sabi naman ni Pablo, tiyamba ka lang, sinuwerte ka lang, nagkakainisan pa rin talaga sila. Samantala, yung mga natitirang kaibigan ni Bong ay nakabalik na galing sa ospital. Napansin ito ni Marcelo, sabi niya, sino yung mga yon? Tanggol, ba't ang sasama ng tingin sa atin? Sabi naman ni Enteng, yan po yung mga natitirang kaibigan ni Bong. Nakauwi na pala sila. Sabi naman ni Tanggol, maawalang niya itong mga ito, buhay pa pala to. Ngayon, bigla silang lumapit at inawat sila ni Marcelo. Ops, kababalik nyo lang dito, gulo na agad ang hanap ninyo. Para sabihin ko sa inyo,
hawak ko ang grupo ni Natanggol. Kaya mag-iingat kayo. Dapat nga hindi nga tayo mag-away-away dito eh. Ngunit nagsalita na nga itong kaibigan ni Bong, sabi niya, naparito kami Tanggol para hindi gumawa ng away o gulo. Naparito kami para makipagkasundo. Oo, totoo yun Tanggol. Dapat nga magkakaibigan na tayo. Lalo na't ngayon wala na si Bong. Dapat tayo na magtulungan ngayon. At para sabihin namin sa'yo, lahat ng gusto mo susundin namin. Sabi ni Marcelo, naman pala eh. Dapat naman talaga magtulungan tayo at magkaibigan tayo. O mag-shake hands na kayo. Magkamayan na tayo. Napapanood sila ni Mayor Celso. At nakipagkamayan na nga sila. Huling nakipagkamay si Tanggol. At talagang masama pa ang titi nila sa isa't isa na hindi pa nila binibigay yung 100% na tiwala. Ngayon, bumubulong itong mga kakosa ni Mayor Celso, yung mga amigo niya. Sabi, Mayor, tsak na nakumbinsi na nga talaga o napaikot na nga talaga ni Marcelo ang grupo ni Natanggol. Sabi naman ni Mayor, kawawa naman si Natanggol. Hindi ko mapipigilan niya. Talagang makikinig na yan kay Marcelo. Ang sa akin lang, pinaasa nila si Natanggol na ito'y makakalaya. Baka umasa talaga to sa wala. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito mga kapamilya. Bukas pakatunghayan natin episode 218 na tayo, araw ng Martes, March 12, 2024. Ang unang paghaharap ni na Marcelo at Chief Espinas dahil nagpakitang gilas agad ito sa loob ng selda dahil nagpakain ito ng mga dekalibre at masasarap na mga pagkain. Para nga naman makuha niya ang loob ng mga kakosa doon. Ngunit si Tanggol ay napapaisip at gusto niyang kilalanin ng lubos ang pagkatao nito ni Marcelo Macaraig. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sinusubscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapamilya and God bless us all.